Kamusta mga katribu? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribo, iwasan ang maging bias, panatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. At sa ating kwento, Felipe, dati mang disipulo ni San Juan Bautista, siya ang nag-apod kina Natanael o San Bartolomeo, amigo niya, kan si Jesus nag-aapod. Sosog sa Biblia, siya ang tagapamahala kan pagpakakan kan mga disipulos na mahihilig sa iya, inapot ni Jesus kung saan makakabakal ni ipapakaon sa 5,000 katao bago pa si Jesus magmilagro duman. San Felipe Apostol, ipamibig mo kami. Ikaduwang tagtang, ang mga agi-agi asin ang pasyon ni Jesucristong kagurangnan ta. La entrada triunfal de Jesus en Jerusalem, o ang paglaog kang kagurangnan sa Jerusalem. Kanan Pasko nagdadaladang na, antes maglaog sa Jerusalem. Sinugo ni Jesus ang sayang disipulos na kuwaw ng asno sa baryo na iyon sinakayan niya kung ang uog sa Jerusalem. Sa tatapasanakan syudad, sinabat siya kan mga tao may darang lampoy ni Oliba na maugmang nagkupurahaw. Hosana sa aking ni David, Hade ni Israel. Pagumawo na napadigdi sa ngaran ng kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Ang paglaog na ini ni Jesus sa Jerusalem, iyon ang paglaog niya sa lugar kung saan mauutog ang sa iyang misteryo paskwal, pasyon, pagkagadan, asin pagkabuhay liwan. Jesucristo mapakumbabang nagdagos sa iyang banwaan. Kahiraki kami. La ultima cena anuhing pamanggikan sa tong kagurangnan. Kan banggi bago siya pinasaluiban, pamanggikan Paskwa, tinugdas ni Jesus ang sakramento ng banal na Eucharistia, asin ng banal na orden sa pagbendisyon kan tinapay, na kaiba ang mga tataramo na, kakananing do, ini ang sakuyang hawak. Asin man sa pagbendisyon kan kalis sa pagsabi, inumanindo, iniyan sa kuyang dugo. Sa banggi man ini, ipinahayag ni Jesus ang pagnigar ni Pedro, ang pagpasaluid ni Judas, asin ang pagbaya kan sa iyang mga disipulos. Jesucristo nagtaukan sa iyang sadiri sa forma ng tinapay asin araw. Kahit la orasyon en el cuerpo, ang pagpamigbi ni Jesus sa tatamnanin ng Gemini. Si Jesus kaiba ang tulong disipulos niya, San Pedro, San Juan, asin Santiago, nagpasiring sa bukid kan mga oliba sa Gethsemane, kung sa'y nagpamibig siya sa iyang ama, na kung may himo pa sana palihison sa iyang kalis na inining kasakitan. Pero nagsabi man, bako ang sakong kabutan, kundi mangyari ang buot mo. Sa panit niya nung minuwas ang dugo, suminalak sa daplos, ang asinhuli kaya nag-abot ang sarang anghel na naglina sa kasakitan niya. Makapamilbi, dinulok niya ang mga disipulos na tururog pa asin sinabihan. Nagtuturog asin nagpapahingalo pa kamo. Ang oras duminatong na ang aking nintawo itatao sa kamot ng mga parakasala. Tindog na kamo, maduman na kita, uya na ang mapasaluib sa sakuya. Jesucristong naganod ng dugo sa Gethsemane. Kahiraki kami. Señor Jesus de prendimiento. Digdi na nga ni dinakop si Jesus kan mga soldados kan nalang kaunapadi, asin binayaan kan mga apostoles. Kung duman sa Gethsemane, dinara siya sa atubangan ni Anas. Kanalangkaw na pading si Caifás, kay Pilato asin kay Herodes. Kapos dada ay nakahanap din anuman na dahilan para ipagadan si Jesus. Kung bakong sa kabubuaan asin mga putik na akusasyon kan sanggunian.
Señor Jesús de rendimiento, kahiraki. Senyor Jesus en la kolumna, ang paghampak kay Jesus na nakagapos sa hariging gapo. Pagkapaghatod-hatod na, si Pilato asin si Herodes, dai nakahiling ki anumang dahilan para hatulan ni kagadanan si Jesus. Huli kay ni, si Pilato nagpapili sa katawuhan kung si Isay ang bubuhian, si Barabas o si Jesus Nazareno, kung sa'y nagsiribag ang tao asin pinili si Barabas. Kung kaya sinuko ni Pilato, ligapo si Jesus sa riging gapo, kung saan siya pinagrapado asin hinampak ng mga berdugo. Senyor Jesus in la kolumna, kahiraki kami. Señor Jesus desmayado, minati na Jesus ang kaniguang sakit asin kumog, hulit na siya totoong tao mantang totoong Diyos. Papapaghamba ka sa iya, si Jesus nahutad sa salog na tinitindugan kay itong hariging gapos asin nagkakarigo sa sadiriman sa ng dugo. Sa pasyon man na susurat, puon sa payo sa bitis pa, natuktok ng disiplina, dahil ibang makikita, kundi lugad sa gabos na, ang bilog na hawak niya. Señor Jesus desmayado, kahiraki kami. Senyor de pasyensya e humildad. Pakapaghampaka, si Jesus pinagulog-ulog, pinagmumuda asin pinagtatampakan mga soldados. Sa irarungkan sa iyang mapakumbabang puso, naghurop-hurop si Jesus sa pigaagihan niyang kastigo. Siya namuot asin naggulong na kung saan pagpasaluib asin malanit ang lugad ang balik sa iya. Higdian mahuyong kordero si Jesus, pinaghurop-hurop ang sa iyang kamugtakan ni may nakulang kapakumbabaan. Senyor de pasyensya y humildad, kahiraki kami. Señor de pasensya en la coronación de espinas, mantang pinagmumuda si Jesus ang mga soldados nagkuaning balago na matunog. Sinalapit, ginibong korona as mikimorona kay Jesus. Si Rima nagkuasing dalangin. bes na kahirakan kang katawuhan ng kamugtakan ni Jesus, sinda nagkurahaw pa kan haleon, haleon, ipako siya sa krus. Kung kaya si Pilato naghugas na kamot, senyas na dahil na siyang labot sa kagadanan ni Jesus. Senyor Jesus de la Sentensya, Kahiraki kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang kagadanan sa krus, iyo kay to ang pinakamagabat na padusa ng kagadanan na pinagahatol sa mga kriminal na nagibong rebelyon tumang sa Imperyo Romano. Ang pasakit na ini, tinios ni Jesus poon sa palasyo, pasiring sa bulod ng Golgota. Luway-luway siya na nagtios kan pagpasupog na garumansa ng kriminal. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kahiraki kami. La tercera caída, ang ikatulong pagpapatulungkal ni Jesus. Huli man sana sa kapagalan ni Jesus sa gabak ng krus. Pirang beses siyang nagpasubasog asin napadungkal sa dalang pakalbaryo na halos na inangani makabukan sa kanikuan na sakit na simbolo. Susog sa Ebanghelyo, si Simon Sireneo ang sinubok ang mga soldados, natabangan si Jesus pagpasan niya ang matagong na krus. Jesus na napatungkal sa sala ng tao, kahiraki kami. El encuentro de hijo con su madre o ang pagkasabat ka nagsasakit na aki sa malipungaw niyang ina. Si Santa Maria day nagbaya sa sayang aki sagot sa kagadanan. Kaiba si Juan as iba pang mga kababaihan, nagkasabatan sa Jesus na nagsasakit sa sayang ina na nagmumundo sa nangyayari sa sayang aki. Dining pagsabatan ni Kristo as ni Maria, mangyayari kiraray sa pagkabuhay liwat ni Kristo, na mahihiling sa tradisyon dikdikan sabat o saklot, kung saan ang belong itong ni Maria, simbolo ng kamunduan, sinasaklot ng anghel, simbolo ng kaugmahan kan kaligtasan. O inang nagtitios ng kamunduan, ipamibi mo kami. Santa Veronica, susok sa tradisyon, si Santa Veronica sa Rumbalo sa Jerusalem, nahera kay Jesus asin pinunas ang sa iyang belo
Sa nalawgon ni Jesus na panunidugo asin daplos, naglakop ang debosyon digdi sa suanoy na religyang velo, lalo na digdi sa kabikulan sa imahen ng Divino Rostro, ang banal na nalawgon ni Jesus. Ini pagirungdong kan pagsasakit na dinanas mismo ni Cristo Jesus. Santa Veronica, ipamibig mo kami, Senyor Jesus Crucificado, sa ibong kan mga sakit asin kapagalan, si Jesus nakaabot sa alituktokan Kalbaryo, kung sain binarangaan sa iyang gubing sa paagi ning ripa, mantang siya hinubaan asin pinasupugan. Pinako siya sa krus kay iba ang duwang tulisan, sa wala asin sa tubo. Sa pamitisan niya, natadaan sa iyang ina, si Santa Maria Magdalena, asin iba pang mga babae, asin ang sa iyang namumutan na disipulo. Kanikatulong oras na kan pagkahapon nagkurahaw si Jesus. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu, asin na sa Santa Maria de Betania. Susok sa Ebanghelyo, siya ang dugang ni Marta si Lazaro na nagdadamog sa kataramon kan kagurangnan kan si Jesus nagbisita sa Betania. Sa saindang karon, kan magsabi si Marta kay Jesus na sabihan si Maria na tabangan siya sa pagandam, nagsabi si Jesus na pinili ni Maria ang mas puro kasin ini dai halion sa iya. Mahihiling man sa imaheng ini ang sa kalabas ng buktakan kan dolor. Inisimbolo kan nakikatan sila Jesus harong ni Simon na daoton. Kung sa'in inulaan ni Maria ang bitis ni Jesus, nin mahalagang dolor asin pinunasan kan sa iyang buhok. Santa Maria de Betania, ipamibig mo kami, Santa Juana de Cuza. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, mababasa ang pangaran kan kababaehan na nagsunod kay Jesus, na kung saan kaibahan duman si Juana, agong ni Cuza, mayordomo sa palasyo ni Herodes. Siya ang naglilimos para sa mga pangangaipo ng mga disipulos sa pagkakan asin iba pang gastusan, kung kaya may hiling sa iyang imahe, ang kaba na panuing bulawan asin ang alahas sa iyang kapot. Siring man, siya man samok sa nagandam ng mga lanang panlahid asin mira, na ipang-iembalsamar sa bangkay ni Kristo. Santa Juana de Cuza, ipamibig mo kami. The fourth glorious mystery is the Assumption of Mary. Our spiritual fruit is eternal happiness. The Blessed Mother Mary lives many days of faith following her into life. During this time, she is by focus and perform the Lord of Santa Maria Habobe. Siya saro sa tulong Maria na natada kaiba kan mahal na ina sa pamitisan kan krus. Mahihiling ang simbolo kan sighid na sa iyang kapot sa iyang imahen. Luhin ang sarong insensaryo na piggagamit sa pagsulo ng kamangyan sa pagtuog kan bangkay ng sarong tao. Ini daradara niya kan sindalag duman sa lulubngan ni Kristo kan Domingo rin pagkabuhay luwa. Santa Maria Salome, ipamibig mo. Santa Maria Magdalena. Siya, susok sa Ebanghelyo ni San Lucas, saro sa mga binulong ni Jesus asin hinalean kang 7 demonyo. Kung kaya mahihiling ka na siya day nagmaya kay Jesus. Inaapod man siyang apostol kan mga apostoles, kulita siya ang enot na nakahiling kan bukas sa lulubngan.
an enod na nakadawog kan bareta kan pagkabuhay liwat, asin an enod man na nagtarang kaini sa mga apostoles. Santa Maria Magdalena, ipamigdi mo kami. San Juan Apostol I Evangelista, siya ang namamutaan na disipulo na Jesus. Tugang ni Santiago asin aki ni Zebedeo asin Maria Salome, pinakahuben sa mga disipulos. Siya sana ang apostol na nagpaya kay Jesus kan ini nagsakit asin nagadan, kung kaya sa iya man winalat ang pangataman sa mahal na Virhen. Sa iyang imahen, mahihiling ang libro asin pluma na minapahiling sa iya bilang ebanghelista asin nagsurat kan epistola kan simbahan kan nanakangaran man sana sa iya. San Juan Apostol I Evangelista, ipamigdi mo kami. Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panonood. Alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18 verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. Hanggang sa next video, mga katribo, like, share, comment, and subscribe. Ito ang The Flyers TV.